Tama po kayo. Merong sinasabi itong sulat ni Pablo kay Titus pagdating din sa ating mga hanap buhay. Napaka-comprehensive po ng pagtalakay ni Apostol Pablo sa sulat na ito na maging yung mga alipin during that time. At tayo sa ating modernong panahon, yung mga empleyado, yung mga manggagawa, yung ating mga profession. Whether you are an employee or an employer, merong sinasabi ang salita po ng Diyos sa atin. Alam niyo po, the gospel must have a transforming impact in the lives of believers in everything. Alam naman po natin yan, lagi naman po natin yan naririnig na dapat meron talagang gawin na pagbabago sa buhay ng mga mananampalataya ang ebanghelyo sa lahat ng larangan ng ating buhay. Kasama na po dyan, hindi lamang ang ating personal na buhay, hindi lamang ang ating pamilya, pero maging ang ating mga hanap buhay, ang ating mga trabaho. Itong sulat na ito ni Apostol Pablo kay Titus, makikita natin na yan yung katotohanan na kanyang itinutulak. Ang ebanghelyo ay hindi lamang nagliligtas sa mga tao, ito din ay nagpapabago sa kanilang buhay. At yung pagbabago ng ebanghelyo na gagawin sa buhay ng mga mananampalataya ay meron ding epekto sa kung anong larangan meron man sila sa kanilang mga hanap buhay. In this letter, Paul highlights not only the saving power of the gospel, but also its transforming effects in the lives of those who embrace its message. Tayong lahat na naniniwala sa ebanghelyo, na sumampalataya kay Hesukristo, tayo pong lahat ay naranasan, no? At patuloy nararanasan ang kapangyarihan ng ebanghelyo sapagkat ang ebanghelyo, tulad nga po ng aking sinabi kanina, ay hindi lamang nagliligtas, ito din ay nagpapabago ng buhay. Naniniwala po ako na ito ang mensahe, ito yung heart of this letter. Ito yung core teaching ng sulat na ito ni Apostol Pablo. And ano po yun? An effective implementation of biblical church leadership and ecclesiastical order is rooted in the revelation of God as our Savior in the preaching of the gospel. Ibig sabihin mga kapatid, lahat ng ating gagawin sa ating buhay bilang mga mananampalataya, lahat ng ating mga pagkilos sa ating simbahan, lahat ng mga leadership implementation sa simbahan natin bilang isang local church dito po sa GCF Pampanga ay nakaugat sa kapahayagan ng Diyos ayon kay Pablo sa kanyang liham kay Titus bilang ating tagapagligtas. Ang katotohanan po na yon ang magdidikta ng lahat ng gagawin natin bilang isang simbahan. Rooted sa katotohanan na merong Diyos na lumikha at nagligtas sa atin. That is the foundational and the doctrinal reason why Paul gave his many exhortations to all kinds of people in the churches in Crete, including slaves. Mula po sa katotohanan that God is our Savior, doon po nag-ugat lahat ng mga tagubilin ni Pablo. Diba, in chapter 2, nakita natin, nagumpisa siya sa mga matandang lalaki, sa mga batang lalaki, sa mga matatandang babae, sa mga mas batang babae. Ngayon naman, ang ina-address niya ay mga alipin. Mga alipin na naging mga mananampalataya during that time, at ngayon, sila naman yung kanyang bibigyan ng tagubilin. Pero tulad nga po ng aking sinabi, nag-uugat doon sa katotohanan that God is our Savior. That great doctrine, ang lahat ng mga tagubilin ni Pablo in different age group sa simbahan. You see mga kapatid, gospel doctrine is always relevant to the lives of Christian believers, including your employment and your career.
Merong sinasabi po lagi ang Ebanghelyo ni Kristo sa ating mga buhay. Hindi po nawawalan ng relevance ang Ebanghelyo. Laging may sinasabi ang banal na kasulatan patungkol sa buhay ng mga mananampalataya at tama po kayo, maging sa inyong mga hanap buhay. Merong sinasabi ang salita ng Diyos. Sabi po ng isang scholar, bakit nagtagubilin si Pablo sa mga alipin? Bakit inaddress din niya yung mga alipin during that time? Sabi ng isang scholar, slaves during that time were known for their readiness to embrace new religions. Madami po sa mga alipin during the first century, kung ano yung pananampalataya, kung ano yung religion ng kanilang amo o ng kanilang Panginoon, yun din yung kanilang susundan na religion. So most probably, merong mga may kaya in the island of Crete na naging mga Kristiyano. At dahil may kaya sila, dahil mayaman sila, meron silang mga alipin. No? By the way, yung alipin during that time, hindi po sila tulad ng mga kasambahay ngayon. Kasi during that time, yung mga alipin, wala silang legal rights. Ibig sabihin, ang turing sa kanila property, hindi empleyado ng kanilang mga Panginoon. Pero that is the reality of their time nung first century. Kaya ina-address din sila ni Pablo. Now, in those days, slaves were part of Greek households. Kasi hindi naman, dahil nga property ang pagtingin sa kanila, nakatira din sila doon sa kanilang amo. So, hindi sila pwedeng mag-file ng leave. No? Hindi sila pwedeng magpaalam na uuwi muna ako sa amin. Pupunta muna ako ng probinsya. Walang ganon. Pag-aari sila, property sila ng kanilang mga Panginoon o ng kanilang mga amo, kaya dun lang sila sa bahay na kung saan nandoon din ang kanilang mga Panginoon. Slaves during the first century were technically owned by their masters. Now, bakit ito mahalaga? Kasi nga po, remember the false teachers in Crete? Yung mga target ng mga false teacher ay yung mga bahay-bahay. No? Siyempre, kung merong mga alipin doon sa isang bahay, most likely, itong mga alipin din na to ang nakatanggap ng mga pagtuturo ng mga false teacher na kinakalaban naman ni Pablo through his letter to Titus. Now, because false teachers were disrupting Cretan households, the rude and disrespectful attitudes of slaves were almost certainly because of the influence and teachings of these false teachers. Bakit merong necessity? Bakit po nagkaroon ng pangangailangan na kailangang magbigay ng paalala at tagubilin si Pablo sa mga alipin? Kasi nga, na-impluwensyahan din po sila ng mga false teachers. At mukhang problema ng mga Kristiyano na merong alipin yung masamang ugali ng kanilang mga alipin. Siguro po, yung iba sa inyo dito, meron kayong mga tauhan, no, hindi ko alam kung naka-encounter na kayo sa mga tauhan ninyo na masama ang ugali. No, and if Paul is going to write a letter sa ating modernong panahon, most probably, magbibigay din siya ng ganitong tagubilin doon sa mga tauhan, mga empleyado na naging Kristiyano pero na-impluwensyahan ng mga false teachers. So, there was a necessity for Paul to address the slaves kasi nga po, na-impluwensyahan sila ng mga false teachers. Kaya nagbigay siya ng tagubilin in verses 9 to 10. You see, mga kapatid, bad doctrine always leads to bad behavior. Kapag masama ang doktrina, yun yung itinuturo ng mga false teachers in Crete. Ano yung naging resulta? Naging pasaway yung mga alipin. Naging pasaway yung mga tauhan, yung mga empleyado. Bakit? Kasi hindi tama yung katuruan na tinatanggap nila. They are not receiving good theology, faithful teaching from the Scripture.
At dahil doon, naging masama ang kanilang mga pag-uugali. When the scripture is not being taught faithfully and truthfully, it can breed insubordination. In the workplace and the homes, when truth is subverted, order collapses. Hindi naman natin kailangang turuan ng mga tao na maging masama. Masama na po talaga tayo to begin with. That's why we need the grace of God para mabago ang ating mga buhay. Lalo na kung tatanggap pa sila ng maling katuruan, mas lalong magiging masama ang itsura ng kanilang pamumuhay. Kaya po napakahalaga na laging naririnig natin, whether you are an employer or an employee, mahalaga na lagi po nating marinig ang tamang pagtuturo ng salita ng Diyos. Because right doctrine must produce right kind of living. Now, in Titus chapter 2, verses 9 to 10, the Apostle Paul speaks directly to workers. Specifically, ancient slaves or bondservants who had no social power, no high salaries, and no worker rights. Imagine, di ba, imagine, binasa in front of the congregation itong sulat na ito ni Pablo kay Titus. And then, merong mga alipin doon na nakikinig din sa pagbasa ng sulat ni Apostol Pablo at maririnig nila na coming from the Apostle Paul himself, meron siyang tagubilin sa mga alipin. Sa mga alipin na mababa ang pagtingin sa kanila ng mga tao. Sa mga alipin na wala namang legal right, na property ang pagtingin sa kanila. And yet, merong sinasabi ang salita ng Diyos. Pero pansinin po natin ang sinabi ni Pablo. Alipin sila. Walang karapatan. Walang sahod. Pinapakain lang sila. Property sila ng kanilang mga amo, ng kanilang mga Panginoon. Di ba? Kapag narinig natin yon, siguro si Pablo, sasabihin niya, ganito ang gawin nyo, mag-alsa kayo laban sa inyong mga amo na umaabuso sa inyong mga karapatan. Pabagsakin ninyo yung mga mayayamang kapitalista na umaalipin sa inyong mga mahihirap. Ganun ba ang sinabi ni Pablo? Sinabi ba ni Pablo na magtatag kayo ng unyon ng mga manggagawa? Mag-demand kayo ng taas sahod sa gobyerno, more benefits. Gusto natin yun, di ba? Na tinataasan yung ating sahod, binibigyan tayo ng mga mahabang vacation leave. Pero alam nyo, yung mga alipin during that time, wala silang ganun. Again, let me reiterate, they are properties of their masters. Yet, Paul does not give them a strategy for a corporate promotion or social rebellion. Instead, he gives them gospel strategy. Uso ngayon, hindi ba, sa mga trabaho natin, yung toxic yung workplace, toxic yung amo, yung team leader, toxic yung mga kasama ko sa trabaho, gusto ko nang mag-resign. Now, I understand na meron talagang mga trabaho na talagang magiging toxic. And sometimes, the best thing to do is to just resign. O kaya naman, yung iba, nagre-resort sila dun sa tinatawag nilang quiet quitting. Sino po yung familiar dun sa term na quiet quitting? Na-encounter nyo na po siguro yan, yung quiet quitting, uso sa mga empleyado. Yung hindi mo na binibigay yung best mo sa trabaho. Gusto mo na lang gawin yung pinapagawa sa'yo without giving any extra effort. Quiet quitting ang tawag nila dyan. Pero ano ba ang sinasabi ni Pablo? Paano ba ina-address ni Pablo yung concern ng mga manggagawa, yung concern ng mga empleyado, o during that time, yung concern ng mga alipin? Paul shows them
how their daily work, mundane actions can actually make the message of salvation undeniable. Sa inyo po dito na mga empleyado, na marahil ay pagod na sa trabaho, marahil natotoksikan na kayo sa inyong team leader, sa inyong mga katrabaho, anong sinasabi po ni Pablo? Sinasabi ni Pablo, make your work an opportunity to show the beauty of the gospel. Make your work a place so that you can show people that Christ is beautiful. Kahit patoksik, mga kapatid, kahit madaming deadline na hinahabol. Now, ngayong umaga po, gusto kong sagutin natin itong tanong na ito. How to live worthy of the gospel in order to adorn the doctrine of God our Savior in the workplace. Yan po yung tanong na gusto kong sagutin, and I believe our passage has answers to that question. 3 answers po ang ibibigay natin sa tanong na yon. Number 1, how to live worthy of the gospel in the workplace. Number 1, submit to your superiors in everything. Ayan na naman, Pastor, pag sasubmit na naman, toxic nga yung boss ko, masama yung ugali niya. Kahit na baha, hindi niya kami pinayagang wag pumasok. Tapos sasabihin mo, submit to your superiors in everything. Ano ba ang sabi ni Pablo? Verse 9, yung unang bahagi po ng talata, sabi ni Pablo, bond servants are to be submissive to their own masters in everything. Sa ating present situation, o kayo na mga empleyado, kayo na mga nagtatrabaho, mag-submit kayo, sumunod kayo sa inyong mga amo, sa inyong mga boss, sa inyong mga TL. At sabi pa ni Pablo, in everything. So how can you live worthy of the gospel in the workplace? Ang una, submit to your superiors in everything. Submit to your superiors in everything. Now, gusto ko pong bigyan natin ng paglilinaw ito. Now, yung mga alipin po during the first century, o during the time of the Roman Empire, hindi po sila yung mga alipin na nakasanayan natin sa Amerika at sa Africa during the 17th and 18th century. Bagamat pag-aari sila ng kanilang mga amo, property ang tingin sa kanila, slaves in the first century were still afforded some basic dignity. In fact, yung mga alipin, kaya sila naging alipin kasi nagkaroon sila ng malaking utang doon sa mga mayayaman. Ngayon, para mabayaran nila yung kanilang utang, ipinagbili nila yung kanilang sarili para maglingkod bilang alipin, bilang kabayaran doon sa kanilang pagkakautang. In fact, during that time, madami pong mga alipin ng professional. Meron sa kanilang mga tutor. Meron sa kanilang mga teacher. Meron sa kanila na yung serbisyo na ibinibigay nila bilang alipin ay kapaki-pakinabang doon sa kanilang Panginoon. And then pag sinabing nabayaran na yung kanyang utang, pwede na siyang makalaya. Pero, during that time na alipin siya, hindi siya nasasahod. Wala siyang benefits, wala siyang SSS, wala siyang PhilHealth, wala siyang HMO. Pag-aari siya ng kanyang amo. But nonetheless, may dignidad pa din naman na ibinibigay sa kanila. Although they are technically owned by their masters, yet they are still treated as human beings. So magkaiba yung mga alipin during the first century at yung mga alipin during the 17th and 18th century in America and Africa. Kasi sasabihin ng iba, tignan mo, yung Bible, pinopromote ang slavery. Teka muna. Tignan muna natin yung context. Mas mabuti yung kalagayan ng mga alipin during the first century kesa ng mga alipin in America or Africa during
the 17th and 18th century. So sila yung mga alipin na kausap ni Pablo. This is the context of Paul's instructions to slaves. Sila yung mga alipin na ina-address niya sa mga talata po na ito. The Apostle Paul commanded all Christian slaves and all Christian employees and workers to be submissive to their masters and superiors. Kung ikaw ay isang Kristiyano na empleyado, ito po ang sinasabi sa inyo ng salita ng Diyos. Maging masunurin daw kayo sa inyong mga amo. Sumunod daw kayo sa inyong mga boss. Sumunod daw kayo sa inyong mga team leader. Be submissive to them. Believers in the workplace must demonstrate an attitude of submission to their bosses. Paano gagawin yon? Ibig bang sabihin na magbubulag-bulagan ka kahit hindi na tama yung ipinapagawa sa'yo? Siyempre, hindi. So, ikaw ay isang Kristiyano na merong trabaho. You are an employee. You are working in an office, sa mga bangko, kaya sa gobyerno. Paano mo maipapakita ang iyong submission sa iyong mga boss? By making sure that number 1, tasks are completed. Tinatapos mo ba ang mga trabaho mo? Deadlines are met, and the required amount of time has been given. Ibig sabihin, you do not resort to quiet quitting. Hindi mo dinadaya yung trabaho. You are faithful in giving lahat ng mga deliverables na kailangan sa opisina. Ipinapakita mo ang pagsasubmit sa kanila kasi pinagbubutihan mo ang iyong trabaho. Hindi ka nagrereklamo. Kahit pa mahirap, you are giving your best to finish the job, to meet the deadline, to render the required amount of time in the work. This must be the consistent attitude of all believers in their workplace. Now, I understand, ang iba po sa inyo, hindi kayo mga empleyado, pero kayo yung mga may tauhan sa inyong pong mga negosyo. Just the same, ang sinasabi ng Biblia din po sa atin, maging tama naman yung pagtrato sa ating mga tauhan. Ituring naman sila na mga tao din na napapagod. Pero since the passage is primarily addressed to slaves during the time at sa ating panahon ngayon, sa mga empleyado, kayo po ang ina-address ng Scripture. So mga kapatid, we are to show submission to our superiors. Not to please them, kasi iba yung nagpapabibo sa trabaho, kasi gustong mapalapit sa boss. Merong hidden agenda. Hindi po dapat ganoon ang motivation ng mga mananampalataya. We are to show submission to our superiors not to please them, not for promotion or mere recognition, though that is good. Kapag na-promote ka sa trabaho, pursue it. Kapag merong opportunity na tumaas ang sahod mo, pursue it. Pero you need to make sure na hindi po yan ang inyong main motivation. Kung bakit ka nagsasubmit o bakit mo binibigay ang best mo sa opisina. We are to submit because we are believers and followers of Jesus Christ. Kung ikaw ay isang Kristiyano na nagtatrabaho sa opisina, anuman ang larangan mo, anuman ang trabaho mo, you are to give your best in your work because you are a believer of Christ. Yon ang ating primary motivation. Walang iba. And if your boss will reward you, praise God. Pero ginagawa mo yan not to please them, but to please your Lord and your Master in heaven. Our ultimate motivation
in giving our best in our employment and career is because we want to honor our Savior who made it possible to do our job meaningfully because of the redemption that He accomplished for us. You see mga kapatid, I understand na hindi po talaga madaling maghanap buhay. Yung mga pera na meron po tayo, pinaghirapan po natin yan. Pinaghirapan ninyo yan. And sometimes it feels like our jobs are like burdens. Instead of empowering us, instead of enabling us, anong ginagawa ng trabaho natin, wala na, pabigat na lang yung trabaho natin. Sobrang toxic kasi. Pero alam nyo, if you will see your work, your employment, from the perspective of the gospel, babaguhin niya ng pananaw mo eh. Whether you are an employee or employer o may-ari ng negosyo, kapag tinignan mo ang hanap buhay mo mula sa perspektibo ng Ebanghelyo, na ano? Na ang kapahingahan mo talaga ay ang Panginoong Jesucristo? That your identity is rooted not in your achievement and not in your achievement in your career, pero kay Kristo na dumating dito sa mundo para bayaran ang mga kasalanan mo, para bigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. If Christ is your motivation in doing your work, in doing your job, then, oo, pagod ka physically, but you can still rejoice. Why? Because you can find meaning in your work because of Christ. So instead of treating it as a burden, makikita mo yan na Panginoon, dito mo po ako inilagay sa larangan na ito. And this is where you want me to witness for you. So anuman po ang larangan na inyong ginagawa, anuman po ang inyong hanap buhay, ituring po ninyo ang inyong mga trabaho bilang pagtawag mula sa Panginoon. If you are a businessman, if you are an employer or an employee, consider that as your calling from the Lord. And therefore, dahil yan ay pagkatawag sa iyo ng Diyos, you will do your best. And you will do it with joy and gladness. Why? Because you are a follower of Christ. You see, brothers and sisters, in life and in the workplace, the source of our joy and motivation is always the gospel of Jesus Christ. Kapag napapagod ka na, kapag wala ka ng energy, kapag wala ka ng motivation, go back to the gospel. Ito yung identity mo, ito yung pagkakakilanlan mo. Your career will not define who you are. Ang magdi-define kung sino ikaw ay ang Ebanghelyo ni Kristo. Kung ano ang katatayuan mo sa harapan ng Diyos bilang isang makasalanan na pinatawad at pinawalang sala ni Kristo dahil sa kanyang habag at sa kanyang biyaya. You see, if Christ is not the reason why you get up early in the morning, if Christ is not the reason why you get up early in the morning, why you endure long traffic and exhausting workloads, you will not be able to see your job as a meaningful calling. Diba, ang hirap naman kasi na kaya ko lang ginagawa kasi kailangan eh. Kasi ito yung hanap buhay ko kasi kailangan ko ng pera, kailangan ko ng sweldo. If that is just our only motivation, and then, mga kapatid, madali po talagang mapagod kapag ganun. But if Christ, your Savior, your Lord, your supreme satisfaction and treasure, if Christ is the motivation, then makikita mo na ito yung pagtawag na ibinigay sa akin ng Panginoon. Hindi aksidente na sa ganitong larangan niya ako inilagay. And I know that He will sustain and He will empower me so that I can become an effective witness of the gospel in the workplace.
So work becomes a burden if it is not being sustained and empowered by gospel doctrine. Kaya nga next Sunday, makikita natin, diniscuss ni Pablo yung reason kung bakit dapat ganito yung attitude ng different age group of people in the church, including the slaves. Kasi sabi niya, for the grace of God has appeared, bringing salvation to all people. And then, sabi ng verse 11, ito yung sermon next Sunday, sabi ng verse 11, it teaches us to say no to ungodliness and worldly passions. So sinasabi ni Pablo, kaya dapat ganyan ang pag-uugali mo kasi ang biyaya ng Diyos nagbigay ng kaligtasan. And that same grace that saved people from their sins is the same grace that will teach you to say no to ungodliness and worldly passion. So yun yung assumption. Yun yung theological reason ni Pablo. That is next Sunday. Pero ang point lang, babalik tayo sa mensahe ng Ebanghelyo. It will always be the gospel. Now, but if our motivation is gospel doctrine, you can thrive in your workplace despite heavy schedules and deadlines because you are secured in Christ. So kapatid, find your meaning in Christ. Find the meaning of your work in Christ. Kahit pa janitor ang trabaho mo, if you are doing that for Christ, kahit pa tagahugas ng pinggan, if that is your job, o kaya yung iba po sa inyo na full-time housewife, if you are doing that for the glory of Christ, magiging meaningful and fulfilling ang mga ginagawa ninyo. Kasi sinusunod po natin ang sinasabi ni Pablo na whatever we do, whether we eat or drink, whether we wash the dishes, whether we encode the data, do it all for the glory of God. Pangalawa, how to live worthy of the gospel in the workplace. Number 2, show respect and be well-pleasing. Yan naman po yung sinasabi ng pangalawang bahagi ng verse 9. Show respect and be well-pleasing. Sabi, basahin po natin yung buong verse 9. Bondservants are to be submissive to their own masters in everything. Number 2, they are to be well-pleasing, not argumentative. Ang ganda ng pagkakatranslate, no? Not argumentative. Parang ang pinakamalapit dyan sa Tagalog, hindi nakikipagtalo, hindi yung nagrereklamo sa mga utos ng kanilang mga boss. Anong sabi ni Pablo sa kanila? Anong sinasabi ni Pablo sa atin? You are to be well-pleasing. You are not to be argumentative, therefore you must show respect to your bosses, to your superiors. Yan ang sinasabi ni Pablo sa mga alipin during that time at sa atin ngayon na mga empleyado. Submission to our superiors in our workplace is a comprehensive act of obedience, which shows itself not only in fulfilling the deliverables, but also in showing respect to those who are above us. Paano mo ipinapakita yung respeto mo sa iyong mga amo, sa iyong boss? Hindi lang dahil natupad mo yung deadline, na-deliver mo, yung natapos mo yung trabaho, hindi lang yon. Pero ipinapakita mo din ang respeto mo sa kanila bilang mga taong nakatataas sa iyo, sa iyong hanap buhay. I know, mahirap i-apply ang ganong uri ng pagrespeto kung masama ang ugali ng mga amo. Pero mga mananampalataya tayo, mga kapatid. Hindi sinasabi dito ng salita ng Diyos na mag-submit ka lang at respetuhin mo lang yung mga mababait na boss, yung mga toxic, yung mga walang konsiderasyon. Talk back to them. Ganun ba ang sabi ni Pablo? Walang ganun. Hindi tayo binibigyan ng ganung choice ng scripture. Ang utos ng Biblia,
Show respect. Not argumentative to those who are above us in the workplace. So Paul commanded the Christian slaves not to be argumentative with their masters. That is, they must not talk back. Ang pangit naman talagang tignan kung ang isang empleyado ay sinasagot-sagot yung kanyang boss. Now, sinabi ni Pablo sa kanila, sa mga alipin, they must not be argumentative. Kasi nga, ano yung impluwensya ng mga false teachers in Crete? Nakapasok sila sa mga bahay, na-impluwensyahan yung mga alipin, dahil nakapakinig sila ng false teaching. Anong nangyari? Naging bastos sila sa kanilang mga amo. Nawala na yung paggalang at respeto sa kanilang mga Panginoon, yung mga alipin during that time. At alam nyo po mga kapatid, madaming ganyan sa opisina. Yung ambibo-bibo kapag kaharap yung boss pero sinisiraan. Sa mga group chat, no? Pinag-uusapan yung kanilang bisor, pinag-uusapan yung kanilang TL. I hope hindi po tayo ganon bilang mga mananampalataya ni Kristo. Bagkus, ipinapakita natin yung ating respeto sa mga taong nakatataas sa atin, sa ating mga trabaho, sa ating hanapbuhay. Paul commanded, so they are not to talk back. Instead, they are to be well-pleasing as they submit themselves to them. Well-pleasing ka ba sa trabaho? Nakaka-motivate ba yung demeanor mo kapag pumasok ka sa opisina? Or ikaw yung pasimuno sa kaguluhan at sa pagiging toxic ng trabaho? Kasi sabi ni Pablo, they are to be well-pleasing, not argumentative. They must not talk back to their masters. Sabi po ng Bible Hub, the term well-pleasing, no, the term suggests a positive demeanor and a commitment to excellence, reflecting the transformation of character that comes from a relationship with Christ. Ano ba yung dahilan bakit ka magiging well-pleasing sa trabaho? Ano yung reason? What is the reason of your positive demeanor in the office? Sabi po ng Bible Hub, it's your relationship with Christ. Kasi mga kapatid, wala naman po talagang pwedeng magpabago ng ating pag-uugali kung di ang Diyos. Wala naman talagang pwedeng magbigay sa atin ng mahabang pasensya kahit nakakaubos ng pasensya ang mga tao sa opisina, kundi si Kristo. Because on our own, we cannot do it. Pagpapatuloy po ng Bible Hub, this attitude can serve as a testimony to the masters and others, potentially leading them to Christ. As seen in 1 Peter chapter 2 verse 12, which encourages believers to live such good lives among the pagans, among the unbelievers, that they may glorify God. Kayo po na mga nagtatrabaho, most probably ang inyong mga amo hindi pa mananampalataya. And if that is the case, sinasabi dito na yan ay pagkakataon mo para ipakita sa kanila ang pagkakaiba ng isang Kristiyanong empleyado sa hindi mananampalataya. Hindi mo dinadaya ang oras mo sa trabaho. Ginagawa mo ng tama yung mga trabaho na iniatas sa'yo. Hindi ka nagnanakaw ng mga papel o ng kung ano man sa opisina. You are rendering the required job. And by doing that, you are demonstrating. Kasi si Kristo ang aking Panginoon. Christ is my Savior. And kung consistent ka sa ganun na pag-uugali, they will notice it.
Mapapansin nila yan. And then, magtatanong sila, bakit ka ganyan? Bakit sa lahat ng mga nandirito, ikaw yata yung pinakamabait sa kanila? What is the reason behind that attitude? So the Lord can use you to lead people to Christ because of your influence and positive behavior. Paul urged Christian slaves and Christian employees in the present not to be argumentative in work. Believers must do their job without complaining, promoting an atmosphere of unity and peace in the workplace, demonstrating a life that is worthy of the gospel. Again, mga kapatid, I hope hindi po tayo ganon. I hope hindi tayo yung mga promotor ng pagrereklamo sa opisina, bagkus tayo yung mabuting halimbawa kung paano maging isang mahusay na manggagawa. Kasi tayo yung mga mananampalataya ni Kristo. Tayo yung mga Kristiyano na tinubos ng biyaya at habag ng Diyos. Imagine, whether you like it or not, mga kapatid, you will fail in your work. May mga trabaho na hindi ka magagawa. May mga deadline na hindi mo ma-achieve. Pero praise God, hindi ang performance mo ang basihan ng Diyos sa pagtanggap niya sa iyo. Ang basihan ng Diyos kung bakit kanya tinanggap sa kanyang kaharian is the performance of Christ. Because that is the only performance that will be accepted by God kasi it is a perfect performance. Sa trabaho, pagagalitan ka kapag nagkamali ka. Sa trabaho, you must work your way up to the corporate ladder para maging successful ka. Kailangan mong pagsumikapan yan. Pero itong message ng gospel, your worth does not depend on your performance. Kasi si Kristo ang nagtrabaho ng lahat para maging katanggap-tanggap ka sa kanyang Ama sa langit. And with that attitude, with that truth in your life, magiging kakaiba ang pananaw mo ngayon sa iyong trabaho. There will be now no reason for you to complain or to talk back because you know you are secured in Christ. Hindi mababawasan ang pagtingin sa iyo ng Diyos kung magkamali ka man. And because of that, mas meaningful ngayon ang paggawa natin ng ating mga trabaho. So when we approach our daily work with respect, integrity, and genuine joy, our co-workers notice. Your boss notice. A Christ-like demeanor in the workplace isn't just good professionalism. Hindi ka nagpapanggap. No? Hindi mo pinapakita na mabuti kang empleyado kasi you just want to please your boss. Gusto mo lang ipakita na mahusay ka pero ang totoo, nagrereklamo ka kasi napakapangit dito. No. A Christ-like demeanor in the workplace is a living testimony. It naturally points people back to the root of our transformation, the gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ. And finally, point number 3. Point number 3, how to live worthy of the gospel? Still not and adorn our doctrine of God. Ayan. Still not and adorn our doctrine of God. Anong sabi ni Pablo in verse 10? Ano daw ang dapat gawin ng mga alipin? They are not, basahin natin from verse 9.
Bondservants are to be submissive to their own masters in everything. They are to be well-pleasing, not argumentative. Ano pa? Verse 10, not pilfering, hindi dapat sila magnakaw, but showing all good faith. So that, ano daw yung reason? Bakit kailangan mong gawin ang lahat ng ito from verse 9 up to this point? So that in everything, they may adorn the doctrine of God, our Savior. Yun pala yung reason talaga, mga kapatid. Kung bakit ka magsasubmit sa iyong boss, kung bakit ka magpapakita ng respeto at hindi ka makikipag-argumento sa kanila, kung bakit hindi ka magnanakaw, kung bakit you will do your work with honesty. Anong sabi ni Pablo para ma-promote ka sa trabaho? Hindi po, sabi ni Pablo, so that in everything they, referring to the masters, referring to your boss, so that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Ang laki pala ng nakasalalay, kapatid, sa iyong trabaho. Hindi lang para kumita ka ng pera, pero nakasalalay pala sa iyo yung pagbibigay ng parangal sa Diyos through your behavior. Finally, Paul commanded Christian slaves not to steal. Siyempre, yung pagnanakaw talagang matagal ng problema ng mga tao yan. Kahit nung unang panahon pa, krimen na ang pagnanakaw. Siguro sa atin, wala naman sa atin ang nagnanakaw ng pera, pero may nagnanakaw ng oras. Maagang umuwi sa trabaho. Late pumasok. Diba? Pag nanakaw po yun, mga kapatid, you may not steal money, pero hindi mo ibinibigay yung inaasahan sa'yo ng iyong amo. Sabi ni Pablo, steal not. Ano daw ang dapat natin gawin? Instead, they are to work with full honesty and good faith. In this verse, Paul mentioned the reason behind these instructions to Christian slaves and Christian employees. Ano daw? So that people may adorn the doctrine of God our Savior. Pag sinabing adorn, it means to beautify. To make something beautiful. Napapaganda pala natin ang ating pananampalataya. Napapaganda natin ang ating mga doktrina. Kapag ganito ang ating pag-uugali bilang mga empleyado, bilang mga trabahante, bilang mga manggagawa, we adorn the doctrine of God our Savior. Alam niyo po, our behavior speaks volumes about our doctrine. Whether we like it or not, ang mapupulaan po yung ating pananampalataya. If we are not honest in the workplace, kung tatamad-tamad tayo sa trabaho, ang unang mapipintasan talaga ay yung ating mga doktrina. Because our behavior speaks volumes about our doctrine. Pero kung ikaw ay isang mabuting manggagawa, isang mabuting empleyado, ikaw ay tapat sa trabaho na iniatang sa'yo, it will also speaks about your doctrine. And people will see, tunay ang kanyang pananampalataya. Tunay ang kanyang paniniwala. Totoo ang kanyang tagapagligtas. Nakikita ko sa kanyang buhay. Kakaiba siya sa karamihan. When our lives and our work ethics fail to align with the truths we confess, we hand the world a justification to slander not only our character, but the very gospel that we proclaim. Yun po yung sad, mga kapatid. Hindi lang yung sarili natin ang nadadamay, pero maging ang ebanghelyo. Sinasabi pa niya na born again siya, Kristiyano daw siya, pero hindi maasahan ng grupo. Siya yung late laging pumasok. Siya lagi yung walang ambag sa proyekto.
Hindi ba napakasamang patotoo nun? Kung sinasabi natin na mga Kristiyano tayo and yet, by our behavior, we give justification to the slander of people. Especially sa Ebanghelyo ni Kristo. Kaya nga po, Paul issued these commands to Christian slaves and Christian believers. Bakit po? Because he cares deeply about the public witness of the gospel, especially among unbelievers and false teachers. Mahalaga po kay Pablo yung patotoo ng Ebanghelyo. Especially in the island of Crete na napakadaming false teachers. At yung mga tao doon, mga masasamang tao, syempre, iisipin nila, ano ba yung pagkakaiba ng pinapangaral ni Pablo dito sa naririnig namin sa kanila? Kung sinasabi ng iba na, sige, show us what you got. Ano ang difference? Ano ang ambag ng Ebanghelyo mo? Ano ang ambag ng gospel? You see, if hindi nakikita yung praktikal na pagbabago ng buhay natin, we are invalidating the message of the gospel. We show people na hindi naman yan totoo. So therefore, we give them an excuse na wag seryosohin ang salita ng Diyos. Kasi hindi din po nila nakikita sa ating buhay. So Paul cared deeply about the public witness of the gospel, especially among unbelievers and false teachers. Nawa yan din po yung ating maging attitude. Yung iisipin natin agad, I want to honor the name of Christ publicly. I want to exalt the name of Christ in the public square. I want to honor Him. Now, most probably, tulad po ng sinabi ko kanina, itong mga Panginoon ng mga Christian slaves na to in Crete ay hindi mga mananampalataya. In the same way na yung mga boss po ninyo ay probably hindi rin mga Kristiyano. But by working honestly and with humble submission, Christian slaves are in a unique position. Christian employees are in a unique position to influence their masters, to influence your boss, your superiors with the gospel. Kaya nga, itrato mo ang trabaho mo as your mission field. Ano man ang larangan niyan, mga kapatid, that is your mission field. Glorify God in your work. Influence your workmates with the gospel. Paano mo gagawin yon? By not stealing, by submitting yourself to your boss, by showing respect. Kasi makikita nila na kakaiba ang pag-uugali mo. So napakalaking opportunity yan, mga kapatid, para ipahayag at i-demonstrate ang buhay na binabago ni Kristo. You see, our faithfulness in our jobs and our obedience to our bosses can become a powerful testimony to the gospel. Para naman nang sa ganun, kapag in-invite mo sila sa church, hindi yan magdadalawang isip na sumama. Kasi nakikita nila yung nagagawa ng iyong pananampalataya sa buhay mo. Ikaw yung pinaka-the best na tauhan niya kasi napakaganda ng trabaho na ibinibigay mo. Asset ka ng grupo. Asset ka ng kumpanya. At kapag nakita yon ng mga tao, kapag nakita yon ng boss mo, sabi ni Pablo, they will adorn the doctrine of God, our Savior. The Lord can use your punctuality, resourcefulness, and kindness in the workplace to draw people to Him. Ganon din po dito, kayo na mga negosyante na merong mga tauhan.
When you treat your employees rightly and justly, they will see Christ in you. They will adorn the doctrine of God, our Savior. So when slaves are not stealing from their masters, when Christian employees are not stealing from the office, we adorn the doctrine of God, our Savior. Pinapaganda pa natin lalo. Of course, maganda na to begin with yung gospel. Beautiful na to begin with ang pananampalataya. Beautiful na to begin with ang Diyos. Pero mas naha-highlight ang kagandahan ni Kristo. Mas naha-highlight ang kagandahan ng Ebanghelyo. Mas naha-highlight ang kagandahan ng Diyos sa pamamagitan ng buhay mo na binabago, sa pamamagitan ng trabaho mo na mahusay at maganda. Kasi it flows from the truth that you are in Christ. And alam niyo po, by doing this, we are demonstrating the counter-cultural effects of the gospel of Jesus Christ. Diba, tulad nga po ng sinabi ko ngayon, uso yung quiet quitting. Ibigay na lang natin yung hinihiling nila, wag na tayong mag-extra effort. Kapag exactly 5 p.m., well, finish or not, lalabas na tayo, tapos na ang trabaho. Ganon, di ba, yung mindset ng mga tao? Hindi naman puno ng konsiderasyon yung amo namin eh. Bakit namin pagbubutihan sa trabaho? Might as well magnakaw kami ng pwede naming dalhin sa bahay para man lang makabawi kami sa masamang ugali niya. Ganon ang mindset ng madami. Pero ang isang Kristiyano, by doing this, by doing all the things that Paul mentioned in verses 9 to 10, you are demonstrating the counter-cultural effects of the gospel of Jesus Christ. Mapapakita mo na kakaiba ang iyong pag-uugali sapagkat si Kristo ang iyong Panginoon at tagapagligtas. We work faithfully not mainly for the success of our careers, but for the advancement of the gospel. Imagine mga kapatid, sa trabaho mo na ginagamit ng Diyos to bless your life and your family, gagamitin din pala ng Diyos yan para isulong ang Ebanghelyo. So now you see your job is not a burden. It is a blessing from the Lord. Provided ang pagtingin mo sa trabaho mo ay from the perspective of the gospel. Because the gospel is intrinsically glorious and beautiful, the faithful work of a believer must either adorn its beauty or obscure its witness. I hope doon tayo na we will adorn its beauty. Hindi yung natatakpan natin yung patotoo. Let me close, mga kapatid. Tulad po ng aking sinabi kanina, the ultimate motivation for our work is found in the final phrase of verse 10. Ano po yung sabi ng verse 10? Yung uling bahagi. So that in everything they may adorn the doctrine of God our Savior. Actually, from verse 1 up to verse 10, yan yung reason. Balikan nyo yung chapter 2, verses 1 up to 10. Balikan nyo yung mga previous sermons natin. Lahat ng mga sermon na yon, yan ang reason. So that they may adorn the doctrine of God, our Savior. By the way, mga kapatid, naka-upload po sa ating YouTube page ang ating mga sermon kung gusto nyo pong i-review. I-search nyo lang po, Green Hills Christian Fellowship, Pampanga West, at nandoon po lahat ng sermon po natin. You can share it with others, no? Or if you want to review, nandoon po lahat ng ating resources. But the point is,
from chapter 2 verse 1 ng Titus hanggang verse 10, lahat ng tagubilin niya doon, ito ang dahilan. So that in everything people may adorn the doctrine of God our Savior. Think about that praise. The gospel of Jesus Christ is already structurally perfect. Wala na tayong pwedeng i-improve sa ebanghelyo. Perfecto yan. Wala na tayong pwedeng idagdag sa kapangyarihan at sa effectivity ng ebanghelyo. Wala na. Perfect yan. It is the power of God unto salvation. It is the gospel of God. Wala tayong ambag dyan. In the same manner na wala tayong ambag sa ating kaligtasan. However, bagamat totoo that the gospel of Jesus Christ is already structurally perfect, true, and holy, pero ang ginamit na Greek word ni Pablo dyan ay yung word na kosmeo. Sounds familiar? Doon po kasi natin nakuha yung salita nating cosmetic. Diba? Cosmetics. Pampaganda. No? It means to arrange, to garnish, or to decorate something so that its inherent beauty is put on full display. Sa mga babae po dito na mahilig mag-makeup, maganda na kayo. Whether meron kayong makeup or wala. At least, sa mata ng asawa nyo. But, when you put some makeups, mas naha-highlight yung kagandahan ng mga babae, hindi po ba? Ang sinasabi ni Pablo, in the same manner, ang ebanghelyo, it's already perfect, it's already beautiful. But by your behavior, you highlight its inherent beauty. And then people will notice. Our work ethic doesn't make the gospel true. Of course, hindi naman nakasalalay sa atin yan eh. Whether or not mabuting tao ka, the gospel still remains true. The gospel is still beautiful. But our integrity makes the gospel look attractive to a world that desperately needs hope. Huwag na po tayong dumagdag sa pagod ng mga tao. Madami ng toxic sa paligid. Let us be the light of the gospel sa mga taong ito na nasa kadiliman ng pagkawala at kasalanan. Let's show them Christ in our words, in our witness, in our workplace. Tayo po yung manalangin. Pinupuri po namin kayo, aming dakilang Diyos, sa umaga po na ito. Marami pong salamat sa inyo pong mga salita. Salamat, Panginoon, dahil alam po namin na ang aming pong mga hanap buhay ay dulot ng inyong biyaya at kahabagan. Kaya naman, Panginoon, aming dalangin ang inyong pagpapala sa amin, sa aking mga kapatid. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kagalakan sa kanilang mga hanap buhay. At gamitin mo po ang mga hanap buhay nilang ito para ma-provide hindi lamang ang pangangailangan ng kanilang pamilya, pero maging ang pangangailangan ng inyong simbahan. Bless them, Lord. Empower them. Give them joy in their work and in their career, so that people may glorify you, so that people may adorn the doctrine of God our Savior. Ito po, Panginoon, ang aming dalangin sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen.